Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Minsan niyang nilisan ng showbiz, nagbalik pero wala na palang babalikan. At minsan na raw niyang nilisan ang mundong ito, pero muli siyang nabuhay pagkatapos ang kanyang kakaibang karanasan. Magandang gabi, ako po si Rhea Santos. Alamin natin ang kanilang kwento ng paglisan at muling pagbabalik. Mga kwentong hango sa tunay na buhay. Bawat tao may natatagong kwento. Gusto mo bang marinig? Gusto mo bang masilip? Mga tunay na kwento. Kwentong mula sa puso. Iba't ibang damdamin. Ang kanilang tunay na buhay. Isang 80s starlet noon si Alma Antonio na nilisan ng showbiz at ng ibang bayan upang makipagsapalaran. Nang magbalik, nalaman niyang wala na pala ang limelight na kanyang babalikan. Alamin kung paano niya minaniobra ang kanyang buhay matapos madiskaril sa mahabang daan ng buhay. Pwede bang dumalo sa amin? Alika, samahan mo ko. Sandali Starlet ang bansag sa mga artistang hindi gaanong kasikatan. Kadalasan maliliit na role sa mga pelikula ang kanilang ginagampanan. Tulad ni Alma Antonio. Di naman pagkain ang sinasabi ko sa'yo eh. 16 years old lang si Alma Antonio o Alma Arcega sa totoong buhay nang siya'y naging artista. Ayon sa kanya, sa kalye daw siya na-discover. Ay, iniisip ko, sa isip ko lang, hindi naman ito talagang kami magpipresenta. Eh, pag makita lang siya, mayroong nagsushooting lang dyan sa may nung araw dyan sa Matatag. Madalas dyan mag-shooting eh. Parang nagulat ako. Kasi ang alam ko, nag-aaral pa siya noon. And then, nabalitaan ko na nag-showbiz na nga siya. Siyempre, medyo nagulat ako kasi nga gusto ko talagang continuous ang pag-aaral niya. Matagal na daw hilig ni Alma ang pag-aartista. Nang magkaroon ng beauty pageant ang isang Hollywood producer ng Pinoy counterpart ni Julia Roberts sa pelikulang Pretty Woman, si Alma ang nanalo. Ayon kay Lito de Guzman, dating manager ni Alma Antonio, hindi naman daw nakapagtatakang si Alma ang napusuan ng Hollywood producer. Sexy siya. Sexy, maganda. Proud ako kasi, bakit hindi ako proud sa mga anak ko? Lahat naman mga anak ko magaganda eh. Wala akong anak na pangit. Sa loob ng 5 taon sa showbiz, naging on and off ang career ni Alma. Hindi raw kasi ito naging seryoso pagdating sa kanyang trabaho. She focus more on business. Tapos, parang she's gone for quite 2 years, 3 years at Japan. Tapos, nung nag-Japan, I think parang, hindi ko alam kung anong abroad, bumalik na naman siya. Siguro kasi may mga ugali talaga kami na parang hindi ganun ka-consistent sa mga bagay na ginagawa. Dahil siguro sa dami ng alam din na gawin, no? Talented yan eh. 7 taon lang nagtagal sa showbiz si Alma. 22 anyos lang siya nang magretiro at sumama sa kanyang boyfriend na buntis. Pero di nagtagal, nagkahiwalay din sila nito. Pero hindi po kayo nang hinayang para kay Alma? Nang hinayang ko sa kanya kasi nakikita ko siya, maganda siya. Nung araw, sa pag-artista, nabuisit ako kasi hindi siya sumunod sa akin doon sa mga, nagkuha siya ng mga manager, hindi siya nakinig sa gusto ko. Lumipad papuntang Canada si Alma para makalimutan ang nasirang relasyon. Doon na rin siya nanganak. Lakas ng depression na tumama sa kanya. Ang alam ko yung na-in love siya na hindi naging successful. Makaraan ng 1 taon, umuwi ng Pilipinas si Alma at gusto raw niyang mag-artista muli. Nung lumapit siya sa akin, gusto ko magpamanage sa'yo. Siyempre, nigrarab ko yung opportunity na, sige, total, di na ako mahirapang mag-introduce sa'yo. Alam mo, hindi ko nahalataan. Ang pagpapaseksi sa pelikula ang naging daan ni Alma para makabalik sa pinilakang tabi. Madalas kong siraan po si Teresa kay Bitoy. Naging regular entertainer din siya sa Japan. Pero tutol dito ang ilan niyang mga kaibigan at kamag-anak. May nakita akong picture niya na hindi ko gusto. Talagang medyo bare talaga upper part of her body.
So, anyway, ang iniisip ko naman nasa age na siya. Kayang-kaya daw ni Alma ang kanyang bagong career. Marami siyang naging mga proyekto. Sa kabila nito, kulang daw ang kinikita niya para sa gastusin nilang mag-ina. Gusto ko akong maghahanap ng tao ng para siya build up. Yung right person, hindi yung manluloko. Galit ako doon sa bakla kasi pinipirahan siya hanggang sa naubos ang pera niya. Mula noon, naging sunod-sunod na ang mga dagok sa buhay ni Alma. Lumamlam ang kanyang showbiz career. Hindi na rin siya nakabalik sa Japan dahil sa naghigpit ang Pilipinas sa pagpapadala ng mga entertainer doon. Dumating na raw siya sa puntong ibinenta ang lahat ng naipundar para may panggastos. Ngayong ubos na ang kanyang pera. Saan kaya dinala ng tadhana ang dating starlet na si Alma Antonio? Ang karugtong ng kwento sa pagbabalik ng tunay na buhay.